Samantala, naging mahigpit naman ang pagbabantay ng Bureau of Quarantine sa NAIA matapos kumpirmahin ng DOH na mayroon ng kaso ng Enterovirus 71 sa bansa. Para sa detalye, may live report si Maris Umali. Maris? Susan, handang tumugon nga ang Bureau of Quarantine ng NAIA anumang oras na may mamonitor na pasaherong may sakit at matapos kumpirmahin ng DOH na may kaso na ng Enterovirus 71 o EV71 sa bansa. Dinoble pa ng ahensya ang kanilang tauhan. Sa ngayon, mayroon silang 3 doktor at 5 nurse na naka-standby pero on-call naman daw ang hanggang 15 tauhan sakaling magkaroon ng emergency case. Mayroon silang 3,000 personal protective equipment na may mask, goggles, hair cover, gown, shoe cover at gloves sakaling kakailanganin ng may sakit. May lugar din sila, Susan, kung saan maaaring magpahinga ang pasyente. Pero sakaling mas malala ang sakit ay maaaring dalhin sa isolation area ng Bureau of Quarantine o di kaya sa RITM ng ambulansya na nakastandby anumang oras. Mahigpit din nilang minomonitor ang thermal scanner. Kapag tumunog kasi ito, ibig sabihin ay mataas ang temperatura ng isang pasahero na nasa 37.8 degrees Celsius pataas. Maaari ring tumaas ang pointer o pupula yung mukha ng pasahero maaaring may lagdat. Oras na makitang mataas ang kanyang temperatura ay 3 beses pa siyang kukunan ng temperatura kada 15 minuto para makasiguro. Lalo pa nga silang naghigpit ng kanilang pagmamonitor sa mga nagdarating ng pasahero, lalo na yung mga galing Cambodia, Susan. Pero dahil dito sa NAIA Terminal 1 ay walang direct flight mula sa Cambodia, mahigpit din ang pagbabantay nila sa mga pasahero nang gagaling sa Thailand dahil sa proximity o yung lapit ng Thailand sa bansang Cambodia. Sa Cambodia na itala ang kaso ng EV71 kung saan halos 60 batang tinamaan ang namatay. Isa sa mga sintomas nga ng EV71 ang lagnat, gayon ng blisters o pantal sa katawan, partikular sa bibig, kamay o paa, at hindi makahinga. At dahil ang malalang kaso nito ay maaaring kamatay ng isang tao sa loob lamang ng 24 na oras, ay kinababahala ito ng Bureau of Quarantine. Pero marami naman daw screening, Susan, bago makapasok ang kaso ng EV71 sa bansa. Sa port of origin pa lang kung saan manggagaling yung mga pasahero, mahigpit na ang mga anunsyong bawal bumiyahe ang may mataas na lagnat o sakit. Kung sa aeroplano naman siya inabutan ng pagkakasakit, ay may mag-aasikaso sa kanyang crew para siguradong hindi na kumalat ang kanyang sakit. At bagamat lagi nating ginagawa, paalala pa rin ng Bureau of Quarantine na laging tatakban ang bibig kapag umuubo, laging maghuhugas ng kamay, itapon ng maayos sa mga basura, at kapag may maobserbahang abnormal na pagtaas o pagdami ng mga kaso ng EV71 sa bansa, ay agad i-report sa kinauukulan. Sa ngayon, Susan, wala pang travel advisory sa ibang bansa kahit sa Cambodia, kaya iba yung pag-iingat lamang ang paalala ng Bureau of Quarantine. Susan? Maraming salamat, Maris Umali.